mga kapitbahay? May sira ba sa bahay? Huwag mag-alala, ang lubagi ang sagot sa problema mo. May bitak sa dingding, tumutulo ang bubong. Kahit anong aberya, ayos namin, garantisado. Mula kisame hanggang sahig, pinto o bintana, ang luwagi ang bahala. Sigurado, maasahan ka. Ang luwagi kaibigan ng bawat tahanan. Ipinapaganda ang bahay mo, walang kabantay na galing. Mabilis, maaasahan, at may puso sa bawat gawa. Sa bawat sulok ng bahay, kami laging kasama. Pintuan na sumisigaw, tubo na tumutulo, kisame na nagkakabitak, sahig na nanginginig. Kahit electrical o welding, sa amin may solusyon. Ang luwagi expert sa lahat ng serbisyo ng bahay mo. Ito ang inyong ang luwagi, sumasaludo sa inyo. Tandaan natin saan luwagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo, lahat ng kailangan, sagot namin ito. Ang luwagi house repair and maintenance. Bahay mo, ayos namin, sa kalidad walang tatalo. Hey! Wiggy House Remote! Proceed na po tayo sa ating pagpapalit ng bubong na polycarbonate. Ito siya. Yan, daming basura. Oh. Yan, ito yung polycarbonate. Papalitan natin yan. Hanggang doon, bali umaabot ito ng 14 panels. Ayan, prepare na kami. Ito yung hitsura niya. May storage tank ako dito. Kinabit ko pa to noong nung renovate ko noong 2005 pa. Yan, hanggang ngayon magpapalit na kami. Ang tagal nitong polycarbonate na to, ang tibay din. Imagine 2005, nasa 20 years na. So ayan, yung delikado na slide eh. Ayan, ito naman yung itsura niya sa ilalim. Nandito tayo sa looban ng kitchen area. Ayan. Kaya medyo siya luma na talaga. So tara, labas tayo dito sa may service area, yung papuntang garahe. Ayan. Yan, lahat yan kita mo. Punta yan yung sampayan dito yan sa labas eh. At marami tayong babaguhin dito. Yan, kagaya ng ilaw na yan, papalitan natin yan. At ito naman yung polycarbonate na gagamitin natin na ipapalit sa bubong. Yan ang tatak niya Pitek. Yan, maganda daw yan. Yan ang pinakamaganda raw sa mga polycarbonate ngayon. Ang size po nito ay 4 by 19 feet. At ito yung yan, double wall yan, yung mayroong butas pa. Ayan, pero makapal yan at matibay. Pag-partial na kami, ito na, tanggal na namin yung iba. Medyo mahirap talaga kasi nakadikit yung gutter dyan sa pader. Ito naman yung gutter na gagamitin ko. Pinasadya ko to, pinabend ko to. Gauge yan, 24 stainless po. Pero para medyo matibay na. Ito yung ginagamit nating rivet. 530 seconds by 1/2. Hindi tayo gumagamit ng 1/8 kasi masyadong maliit. Minsan mabaluktot lang yung gutter. Diba, ganito, nabaluktot siya. Napuputol agad itong mga to.
kaya matatanggal agad siya. So yan, nire-rebit natin. Sana lang, ang bilis namin natapos, oh. Dugtong agad. Doon ang iba, oh. Doon ang iba nakatambak, ayun, oh. Yun. Saka doon sa kabila. Ayan mga idol, gagawa tayo ng bukilya. Ito, yung sa gutter ito. Ayan, dito siya, no. Ayan, gaano ba kalaki yung susukat na gagawin nating crepe. Ayan, ganyan ba? Gaganyan, susukatin pa natin pag ganun. Hindi ganyan ang sukat. Ganyan, no. Pag sinukat mo ganyan, so ano nakalagay? 2 inches. So ita-times mo lang sa 3. Times 3, no. Meron na tayong kinupit dito. Times 3, di 6 inches, no. Ayan, no. Pero bakit sobra? Meron 3/4. Kasi yan ay tutupiin mo dito ng 1/4, tapos another 1/4, saka another 1/4 to sa kabila. Kaya merong sobrang 3/4. So tara gawin na natin. Ayan, guhitan natin, ha. Yan. Tapos another 1/4. Yan, di ba dalawa na guhit, tapos dito sa kabila. Yan, 1/4 din, no. Yan. Tapos tutupin natin yan ng pagganyan, no? Yan, ganyan. Ayan, natupin na natin mga idol, ha. Ayan, oh. Yan. So ngayon gaganyanin naman natin yan, parang pabibilogin natin, no. Ayan. Ganda dito, meron ano na lang natin dito para bilog talaga. Yan. Sakto to, eh. Yan. Medyo ano natin, lalayan natin. Yan. So ayan, bilog na, no. Oh. So ngayon papasok mo ngayon yan dito. Yan, oh, ganyan. So ngayon, ito ngayon yung iipitin mo ng ganyan. Malabas na. Yan. Iba, oh. Ipitin mo lang ganyan. Yan. Yan, tapos pupukpukin na lang natin ng ganito para lumapat. Alam mo, mas maganda niyang pagpukpukan niya kapag yung bibilugin mo na yung bilog na tubo. Ay wala tayo, kaya ang ginagamit natin yan ano yan, tubular. Yan, itupin na natin ng final. Yan, at itutupin mo na ng papunta talaga doon sa kanyang bilog para maipit na siya at maging bilog na talaga. Yung pupukin lang natin ng mabuti para maipit na mabuti yung clip niya, para hindi siya bumitaw. Kasi minsan pagka maluwag bumibitaw yan, eh. Tapos ganyan, alalayan mo na lang, mga pisa-pisain mo na lang ng konti para makuha yung talagang pagkabilog niya. O ayan, pwede na yan, eh. Diba, okay? O tapos dito naman tayo, yan, markahan natin dahil gagawin natin yung parang pinaka-bulaklak ba, yung pinaka-flower, para pag inihulog mo siya rin sa butas ng gutter, hindi siya malalaglag. At ladyan mo na didikitan ng silicone sealant. O ganito lang, gupitin lang natin. Paikot. Ayan. Tapos, yan, press lang. Ayan. Okay na. Ganun lang naman mga kadali idol, para sa mga beginners lang naman. O ayan. Ready na yan para ikabit mo doon sa gutter. Lagyan mo muna lang ng silicone. Ayan, at nakapagtanggal na kami ng lumang polycarbonate. Kaya lang, siyempre kailangan ikabit muna natin yung gutter. Dahil yun ang huli yung bubong. So ayan, no. Eksaktong-eksakto. Itong na to, lalagyan na lang namin ito ng silicone sealant. Yan, para hindi maglilik.
So yan, tuloy-tuloy lang kami at medyo mainit. Maya-maya naman uulan. Yan, tuloy-tuloy lang yung gutter namin. Ano pa yan, mga 6 na piraso pa hanggang doon sa dulo. Dito naman, natapos na kami doon sa ano. Dito na tayo, handa na natin yung polycarbonate na pambubong. Ikakat na natin lahat para isang kabitan na lang. Yan. Ang ginamit na lang namin dyan na pang-cutting, ito na lang grinder. Kahit na malambot yan, grinder na lang ginamit namin na ang bala niya yung pang-cutting ng simento. Pwede naman eh. Ayan, at nakapagkabit na kami ng polycarbonate. Ito yung clip, aluminum yan, flat bar. Ang kapal niyan eh ganito, 1/4 by 2 inches. Tanda ko pa pagkakabili ko ng lahat na yan nung araw, 2005 ay 11,500. Ayan, ito naman saka na natin tatanggalin yung protective cover na yan kapag tapos na para iwas naman sa gas-gas. Ayan, meron pa tayo sa bandang unahan na yan. At doon sa may bandang dulo naman meron na. Ayan, inihuli lang natin itong bandang huli na to dahil dyan namin niyaabot yung materialis, may butas. Ayan, maganda na, kunti na lang. Punta tayo doon sa ilalim. Ayan, maliwanag na. Maganda na siya, bago na kasi. Pwede na. Dito naman gumawa ako nung decorative box doon sa aircon sa taas. Gumamit ako dyan ng metal paring at pininturahan ko na lang ng spray paint. Ayan in-spray ko na lang, hindi ko na masyadong inartihan. So ayan, paring lang yan ginamit ko para lang i-disenyo ko doon sa aircon, karagdagang disenyo para maiba naman ang hitsura. Ayan naikabit ko na. Napakadali lang naman at makadagdag lang ng hitsura para hindi naman yung aircon mismo ang nakikita. Disenyo lang naman yan, wala naman yung kinalaman sa operation ng aircon. Ayan, bali 4 yan, nilagyan ko nyan. So ayan, maayos na. Natapos na natin yung bubong at maayos na lahat, pati gutter. So ayan po mga idol, salamat po muli ng marami sa panonood. Muli po ay nasaksiyan ninyo ang aming katatapos na project sa lugar na to. Nawa po patuloy nyo pa kaming suportahan upang patuloy pa po tayo makapag-upload ng mga ganitong video na makapagbibigay sa inyo ng tip or idea sa pagkayo nagpa-renovate ng inyong bahay. So salamat po muli ng marami. Ito po ang inyong Alwagi. Minsan pa ay sumasaludo sa inyo. God bless po sa ating lahat.